For today's video mga ka-DIY, panibagong table skirting design idea. So ito ay mocha color. Unang-una lang natin gagawin ay gagawa lang tayo ng box split sa ating base. So ang size niya ay 8x8. So meron na tayong mga video kung paano natin gumawa ng box split. So next natin gagawin ay magma-marking lang tayo. Dito tayo magsimula sa ating center of the table at magma-mark tayo. Magsisimula tayo sa center papuntang left. 12 inches yung space niya. Ayan. So, ganun din dito sa right side. Center papuntang right. 12 inches bago ka maglagay ng mark. So, ang next natin gagawin ay maglalagay lang tayo dito ng open scallop. So, yung open scallop ay hindi siya naka-fold. So, naka-open siya sa taas at yung scallop niya ay nasa baba. So, open scallop siya. Then, ayan, lalagay lang tayo dyan ng scallop sa center. So, ayusin lang natin yung ating scallop na nakalaylay siya bago mo siya talian. So, yung panali natin ay tie wire. Kung wala kayong tie wire, pwede plastic straw or ribbons. So, makikita nyo, i-adjust nyo lang para makuha nyo yung gusto nyong pa-scallop, yung mga pleatses niya sa scallop. So, i-adjust nyo lang. Kapag okay na yung scallop mo sa center, so dito naman tayo muna sa left side. Gagawa ulit ng another open scallop. Ayan. So, i-adjust mo lang yung scallop mo. So, medyo mataas siya compare sa center. Then, pagkatapos natin magawa yung ating open scallop, gagawa tayo dito ng mga 3 folds or 4 folds or 5 folds. Depende sa inyo kung ilang folds ang gusto nyo dito. So, dito, gagawa lang tayo ng 5 folds. Pagkatapos natin magawa yung ating 5 folds, pagdikitin natin yung first fold at yung last fold. So, itatalian natin para hindi magkalasan yung ating mga flower. Ayan, itatali mo lang siya. I-connectahin mo lang yung first and last fold. So, magiging star siya, yung shape ng ating mga folds. Ayan. So, yung sobra nating tablecloth, so isiksik lang natin yan dun sa base ng ating tablecloth. So, ayan, pati yung tie wire na sobra, isiksik lang natin para hindi siya makita o nakausli. Ayan. Next, ibubuka na natin yung ating mga folds. Ayan. Then, pwede natin siyang natural look, pwede rin ipa-zigzag look. So, depende sa inyo kung anong mas gusto nyo. So, dito yung mga nasa unahan ng mga dulo ng ating tablecloth, lagyan mo ng pins at isiksik para magkadugtong lang siya para paikot yung ating flower. Then, yung mga folds naman, pwede mong ipa-zigzag. So, ito na yung magiging look niya. Ayan. So, ganun din yung gagawin natin dito sa right side. Kung ano yung ginawa natin dito sa left, ganun rin sa right side. Gagawa ka ng scallop at flower fold. So, ito na yung magiging look niya. 3 scallop at 2 flower sa side to side. Next naman, dito tayo sa left side natin, sa marking natin, mag-start. Ayan. So, gagamit tayo ng silk satin, glossy type. So, pwede rin yung Jenna pa rin yung gagamitin yung tablecloth. So, dahil nga may isa lang yung mocha ko na Jenna, so ito yung gagamitin ko, yung silk satin. So, half lang siya ng 60 inches width. So, yung kalahati niya lang yung ginamit natin. So, next natin gagawin dito ay gagawa tayo ng rose flower na medium size. So, nagsimula tayo dito sa left side bago mag-center dahil iisa lang yung tablecloth na gagamitin. So, kung meron kayong putol-putol na tablecloth, pwede rin na isa-isahin mo sila paggawa at ipipin nyo lang siya sa center at side to side. Dahil nga, wala akong putol-putol na tablecloth, so isang tablecloth lang yung gagamitin natin. So, ayan, gumawa lang ako dito ng 5 folds. Ayan, 9 inches kada folds. Pagkatapos natin magawa, dapat yung isang fold ay nasa center, yung 4 ang nasa gilid. So, next naman ay ibubuka na natin yung ating center. Gagawin natin dito ng spiral para magkaroon tayo ng rose buds dahil rose yung flower natin. So, i-spiral mo lang siya, then lagyan mo ng pin para hindi matanggal at yung sobrang cloth niya ay iikot mo ulit. Iikot mo siya paikot sa rose buds natin. Kung hanggang saan lang siya, then ipipin mo siya. Pag nagawa na natin yung rose buds sa center, dito naman tayo sa mga folds sa gilid. So, gagawin natin siyang pa-zigzag-zigzag, ibubuka mo at i-zigzag-zigzag mo lang siya para sa kanyang petals. So, ganyan. Zigzag-zigzag mo lang.
siksik mo yung dulo niya dito sa kabilang side. Ayan, para continue yung kanyang petals. So next naman, dito naman tayo sa center dahil natapos na natin yung rose flower, medium size natin dito sa left side. So dito naman tayo sa center. So dito, mas malalaki yung gagawin nating folds ng ating flower. Bale, dinugtong lang natin yung ating flower dahil nga mahaba yung tablecloth natin, hindi putol-putol. Kung putol-putol, pwede isa-isahin mo siyang gumawa ng flower at idikit mo siya, ipipins. So ito na, nagawa na natin yung kanyang mga folds. So, sa center natin ay 6 folds. Isa sa center, 5 yung sa kada gilid. At dito naman sa ating right side, 4 folds yung nasa gilid, 1 folds yung nasa center. So, ayan, 5 folds, 6 folds, and 5 folds. So, next naman, dahil nagawa na natin yung dalawang flower sa center at sa right, so dito mag-a-add tayo ng rose fold on top or rose line on top. So, ayan, nag-add lang tayo ng folds dito dahil ano siya, empty yung area na to, so lalagyan natin siya ng rose folds, kahit mga 4 lang na rose folds. Ayan, so yung sobrang tablecloth natin ay sisiksik lang natin, then ibubuka na natin yung ating mga rose fold on top. So ayan na yung ating final look ng ating design ngayon. Ayan, meron siyang flower scallop sa white. Dito naman sa mocha color, meron tayong rose flower sa center, large size at side to side, medium size. At dito naman sa kada gilid niya ay rose fold or rose line on top. Yung table natin ay 2 meters at yung nagamit nating tablecloth dito sa base, yung kulay mocha na silk jenna ay nasa 8 yards. Then yung white naman ay nasa 8 yards din, pero half lang siya ng 60 inches width. Yung kalahati ng whole na tablecloth lang yung ginamit natin. So dito naman sa ating silk satin na rose flower, nasa 7 to 8 yards. At sa rose fold on top naman ay 1 yard sa left, 1 yard din sa right. Sana nagustuhan niyo yung video tutorial natin ngayon at may natutunan kayo. Please like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated at paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas maraming makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone!